Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga walang kamatayan at walang kupas na kwento ng aking nanay nung bata pa po ako ay ang kanyang minsang nabuhat ng mag-isa ang aming malaking refrigerator. Opo, mag-isa po niyang binuhat palabas ng aming bahay, buhat-buhat ang aming ref nung kasalukuyang nagkakaroon ng sunog sa aming lugar. Sabi ng nanay ko, mag-isa niyang binuhat sapagkat mahalaga sa kanya ang aming refrigerator. At ang nakapagtataka, pagkatapos daw po ng sunog, hindi niya na kayang ibalik mag-isa. Hindi na kaya pang buhatin pabalik sa aming bahay. Ang paliwanag po ng nanay ko dito, ang tawag daw po sa nangyari ay adrenaline rush. Ano po ba yung adrenaline rush? Ito daw po yung kakayahan na magawa ng isang tao, ang isang bagay, dala ng matinding pangangailangan dahil saan? Sa adrenaline na siyang dumadaloy sa ating utak at katawan. Sa kaso po ng nanay ko, dahil may sunog, na kaya niyang buhatin mag-isa ang aming ref sapagkat desperadong maisalba sa pagkakasunog. Kaya nung wala nang sunog, hindi na ganun ka-excited, wala ng adrenaline, kaya hindi na kayang buhatin pabalik. Sa ganitong paraan natin, pwede pong ilarawan ang dalawang karakter sa ating ebanghelyong napakinggan. At kung meron man tayong isang salita na pwedeng gamitin upang sila ilarawan, ay ang salitang desperado. Desperado. Desperado ang babaeng dinudugo sa kwento. Desperado ang lalaking tagapamahala sa sinagoga. Bakit po desperado? Desperado sapagkat gahibla na lamang yung natitirang pag-asa para sa kagalingang inaasam. Gahibla na lamang yung pinanghahawakang pag-asa upang ang anak ay mabuhay. Desperado sapagkat nauubos na ang solusyon at sagot sa kanyang problema. Ang sabi sa Ebanghelyo, imagine, 12 taon, nagpalipat-lipat sa maraming doktor, pero walang nangyari. Kaya desperadong maituturing ang babae sa ating kwento. Desperado sapagkat tila baga nauubos na ang solusyon at panahon upang matagpuan ang sagot sa pinagdaraanan. Desperado. Desperado dahil wala nang makapitan, wala nang malapitan, at wala nang mahingan ng tulong na kinakailangan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ganitong diwa po natin maaring maunawaan ang kwento at aral ng ating mga pagbasa ngayong 13 linggo sa karaniwang panahon. Kagaya ng nanay ko, desperado. Desperado upang maisalba ang ref namin. Ang tagapamahala ng sinagoga, desperado, sapagkat naghahanap ng solusyon para sa kagalingan ng anak na ibig gumaling. Desperado dahil lang babae, mahabang panahon ng alipin ng kanyang sakit at karamdaman. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang kwento ng pagpapagaling, dalawang kwento ng himala, dalawang magkaibang sitwasyon ang nangyari sa ating ebanghelyo. Pero pansinin po ninyo, sa dalawang kwentong ito, sa kabila ng pagiging desperado, nagtapos sa maligayang kwento. Subalit, kinakailangan natin pong maunawaan, malamang iniisip ninyo, ganun pala. Kinakailangan pala maging desperado sa harapan ng Diyos upang makamit yung ipinagdarasal. Ganun pala. Kinakailangan ba natin maging desperado upang pakinggan tayo ng Diyos? Hindi. Maliwanag, mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos hindi masokista. Si Jesus hindi po sadista. That our God does not take delight that we are in pain. Our God does not take delight that we are desperate. Aminin natin sa ating buhay, pang-araw-araw, bakit po ba tayo nagiging desperado? Hindi naman dahil kagaya ng dalawang babae o dalawang tauhan sa ating kwento. Aminin po natin, may mga pagkakataon
Ang Diyos ang pinakahuling lalapitan. Our God is our last recourse. Our God is the very last of our options. Kaya nga po ngayong gabing ito, maliwanag, hindi natin kinakailangan maging desperado upang pakinggan ng Diyos. Hindi kinakailangan maging desperado upang tugunin ng Panginoon yung ating matinding pangangailangan. Kaya itinuturo ng ating dalawang kwento, tinapatan ni Jesus ng kagalingan, tinapatan ni Jesus ng muling pagkabuhay ang desperadong pangangailangan ng dalawa sa ating kwento. Ano pong itinuturo sa atin ni Jesus? Una, tinutugon ng Panginoon ang lahat ng ating panalangin, yun po ang sigurado. God answer all our prayers. Lahat po ng mga bagay, at natitiyak ko po yan sa inyo, hindi dahil ako ay pari. Maraming pagkakataon sa aking buhay, ang mga bagay na pinagdarasal ko, sinasagot ng Panginoon. Hindi sa paraang gusto ko, kundi sa paraang ibig niya at nais para sa akin. Kaya nga po ngayong gabing ito, ano po ba yung tip upang sa ganon ng Diyos din sagutin ang ating panalangin? Meron pong kasabihan sa Ingles, love always wins. Sa bawat laban ng buhay, lagi nagtatagumpay ang pag-ibig. Sa pag-ibig, hindi ka matatalo. Sa pag-ibig, naroon palagi ang tagumpay. At ito ang siyang itinuturo sa atin na sekreto upang ang Diyos makagawa din ng himala sa buhay natin. Kagaya po, noong tatay sa kwento, malalim yung kanyang pagmamahal para sa anak. Hindi lamang upang gumaling, kundi matindi yung kanyang pangangailangan na ang anak na minamahal, mabuhay. Maraming pagkakataon, malamang sasabihin po ninyo, nakailang nobina na ako, wala namang sagot yun sa panalangin ko. Umiitim na nga yung tuhod ko, kakaluhod, pero wala pa rin sagot sa aking hinihiling. Baka siguro po may kulang. Kaya hindi pa sinasagot ng Diyos yung ating tanging kahilingan. Baka dahil kulang pa ng pagmamahal. Natatandaan po ninyo, yung isang babaeng lumapit sa akin na kinuwento ko sa inyo, at ang sabi niya, Father, ang tagal ko na po nag-aalaga sa nanay ko, sapagkat meron po siyang karamdaman. Ang dami po namin magkakapatid, pero ako lang po ang nag-aalaga sa kanya. Hanggang kailan ko po siya aalagaan? Ang una ko pong tanong sa kanya, gusto mo ba siyang gumaling sa karamdaman? Ang sagot po ng babae, abay, syempre, Father. Kaya ang sagot ko sa kanyang tanong, hanggang kailan? Kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal. Yung pong mga anak na naririto, may panahon sa barkada, may panahon sa maraming bagay, ni hindi kayang paglingkuran ang kanilang mga sariling magulang. Tatandaan po ninyo, mga minamahal kong mga anak na kagaya ko. Walang tagumpay na pwedeng sukatin ng mundo kung naging pabaya ka sa iyong mga magulang. At ito ang siyang itinuturo ng tatay sa ating kwento. Ibig niyang gumaling yung anak. Bakit? Mahal niya ito. Matindi yung pag-ibig. Kaya tinugunan ni Jesus yung kanyang kahilingan ng isang milagro, isang himala. Indeed, my dear friends, love always wins. Pangalawa, if love always wins, faith never fails. Kahit kailan, kung ang pag-ibig nagtatagumpay, ang pananampalataya, hindi tayo bibiguin. At ito po ang siyang nangyari sa kwento ng babaeng dinudugo. Alam niyo, very problematic nga po yung pagpapagaling na nangyari sa kanya. Balikan po natin ang kultura ng mga Hudyo. Sa kultura ng mga Hudyo, you will be unclean if you are touched by an unclean person. Imagine, 12 years. Kaya nga po siguro walang gustong masyadong lumapit doon sa babae sapagkat they will be rendered unclean by simply treating the woman. Pero anong sabi ng babae? Mahawakan ko lamang ang kanyang damit
At sigurado ako, gagaling ako. At first, it seems to us it is some kind of a superstitious belief. Pahipo-hipo, pahawak-hawak, no? Pero tinugon ni Jesus yung ganong pananampalataya ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman. At ito po, mga minamahal kong mga kapatid, ang siyang tinitignan ng Panginoon. Oo, nagdadasal tayo. Oo, lumalapit tayo sa Kanya. Pero ang tanong, gaano ba katindi yung ating pagtitiwala? Minsan po kasi, no, alam nyo, na-realize ko, baka talagang mahirap maging kagaya ni Jesus. Sadya talagang siguro hindi madali maging Diyos. Abay, mantakin ninyo, huli na ngang maaalala, huli na ngang lalapitan, at kapag nilapitan, hindi nakuha ang hinihingi, sino ang may kasalanan? Sino ang magtatampo? Sino ang magpakakalayo-layo at unti-unti nang makakalimot? Kaya nga po ngayong gabing ito, ano man yung ating pinagdaraanan, tatandaan natin, hindi kinakailangan maging desperado upang pakinggan ng Diyos. Kung dahil sa adrenaline rush, nabuhat ng nanay ko ang ref, na tila baga imposible, sa bawat pangangailangan natin, hindi adrenaline ang kailangan natin. Ang kailangan natin, matinding pananampalataya, matinding pagmamahal. Maging handa lamang po tayo. Kapag may pag-ibig, may pananampalataya, sigurado, may mangyayaring himala. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa misang ito, inanayahan ko po kayo. Ano po ba yung mga desperate cases na pinagdaraanan po natin ngayon? Ano po ba yung mga bumabagabag sa ating mga isipan? Sumusugat sa ating kalooban, nagpapabigat ng ating bawat pasan-pasan. Marahil isang karamdaman na matagal na nating iniinda. Marahil isang mahal sa buhay na nahihirapan tayong mapasunod at makasama. Sa misang ito, walang malaki, walang maliit, na hindi natin pwedeng ilapit kay Jesus. Huwag lamang nating hintayin maging desperado tayo upang siya ay maalala natin. Huwag nating hintayin maging desperado tayo upang hindi natin maisip na pwede siyang lapitan. At tatandaan natin, kapag mayroong malalim na pagmamahal, kapag mayroong matingkad na pananampalataya, maging handa tayo. Sigurado, may mangyayaring himala. Amen.